fields of conquest. Thy tents shall be our home through days of preparation. Thy grace has made us strong. And now, O King eternal, we lift our battle song. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Lead on, O King eternal, till sin's fierce war shall cease, and holiness shall whisper the sweet amen of peace. For not with swords loud clashing, nor roll of stirring drums, with deeds of love and mercy, the heavenly kingdom comes. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead on, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Lead on, O King eternal, we follow not with fears, for gladness breaks the morning. Where'er thy face appears, thy cross is lifted o'er us. We journey in its light, the crown awaits the conquest. Lead on, O God of might. So lead on, King of heaven, my light and my salvation. Your faithfulness endures. Oh, lead us to your kingdom, through joy or tribulation. We follow you, we follow you alone. Isang mabiyaya at mapagpalang pagbubukas ng taong 2004 sa ating lahat. Sana naging maganda ang pasok ng bagong taon at ang aking dalangin ay lalo pa po nating pagsikapan na mailapit ang buhay natin sa Panginoon. Kung ano man yung ating mga hindi pa nagawa nung nakaraang taon, sana magawa po natin itong darating na taon at maging pagpapala itong lahat. No? Ang taong ito para sa atin. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buong magdamag na kami ay iyong binigyan ng mapayapang gabi at ginising mo kami, Panginoon, ng isang umaga na punong-puno ng pag-asa.
Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay muling magsasama-sama para mapagbulay-bulayan at marinig ang iyong mga salita. At ang dalangin ko, O Panginoon, patuloy kang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin at ipaunawa mo po sa amin yung salita, yung tunay na mensahe ng iyong mga salita na aming maririnig sa umagang ito. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, 139, talatang 13 hanggang 18, na ganito po ang ating mababasa. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang mga salita. Dito po sa mga talatang ating binasa sa Aklat ng Mga Awit na sinulat po ni David, dito po ay ipinahayag kung papaano tayo nililingap o iniingatan ng ating Panginoon. Dito po nahayag ang lubos na kaalaman at kapangyarihan ng Diyos. So ang tanong ko po, how much care or how much God care for us? Mula sa talatang ating binasa, nabubuo pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating ina, inaayos na ng Diyos ang lahat ng parte ng ating pangangatawan. Kaya't kung mayroong nakakaalam ng kwento ng buhay natin, iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring maikwento natin ang ating buhay. Pero iyon ay magsisimula lamang noong tayo ay nagkaisip na at maaaring may kwento ang ating mga magulang na ikinuwento sa atin nung tayo ay hindi pa nagkakaisip. Pero ang higit nakakaalam ng kumpletong kwento ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya po lamang ang nakakaalam at lubos na nakakakilala sa buhay natin. Kung atin pong iisipin, ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos ay nagsimula noong tayo ay hinuhubog pa lamang, binubuo pa lamang tayo sa tiyan ng ating ina. At ang Diyos ay patuloy ng kumilos. Ang Diyos po ang may hawak ng buhay natin. At alam po niya, batid na batid ng Diyos kung saan tayo akma, kung saan niya tayo tamang gagamitin. Kaya ang Diyos po ang patuloy na nag-iisip kung papaano tayo mailalagay doon sa layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hinahayaan tayo ng Diyos na gawin ang lahat ng gusto natin. Hindi po tayo pinipigilan dahil meron po tayong kalayaan o yung free will na sinasabi. Pero ang lahat pong yon ay may hangganan. Ako po'y naniniwala na ang Diyos ang siyang nagtuturo sa atin ng daan na ating tatahakin upang maabot natin or matupad yung layunin niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi po siya nagsasawa. Hindi tayo sinukuan ng Diyos.
no? Kahit anong tigas ng ulo ng tao, no? Hindi po tayo sinusukuan. Laging nandyan ang Diyos na kasama natin. At siya po ang nag-aayos ng buhay natin. Mapariwara man tayo, hayaan man tayo ng Diyos na gawin ang lahat ng gusto natin. Pero hindi po papayag ang Diyos na ikaw ay mananatili doon. Kasi sabi nga po natin, nasa tiyan pa lamang tayo ng ating ina. No? Binubuo pa lamang tayo. Alam na ng Diyos kung saan tayo dadalhin. Meron na po siyang purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. At dahil sa pagmamahal niya sa ating lahat, wala po siyang inisip kundi ang makabubuti sa bawat isa sa atin. Ano po ang sinasabi sa Jeremiah 29:11? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya't huwag po nating sisisihin ang ating Diyos o ang ating Panginoon pag tayo ay hindi nagtagumpay o nabigo tayo sa ating mga balakin o hakbangin sa buhay. Sa halip isipin po natin na marahil hindi yun ang kanyang kalooban. Marahil baka yun ay gusto lamang. Tayo lamang po ang may gusto noon. Pero pag hindi po yun ang itinuturo ng Diyos sa atin, hindi po tayo magtatagumpay sa anumang ating ginagawa. At alam niyo po ba, sabi ko nga, pag ang ating hakbang, no, ang hinakbakan natin ay yung daan na gusto lamang natin, maaring yan po ay ating ikapahamak. Kaya ang itinuturo po sa atin ng Panginoon, bawat hakbang na gagawin natin, bago pa natin isagawa yung mga planong yan, konsultahin muna natin ang ating Panginoon sapagkat siya po ang nakakaalam ng higit na makabubuti para sa atin. Nasa kamay po ng Panginoon ang ating ikatatagumpay. Huwag tayong manangan sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling karunungan. Ang lahat ay nakasalalay sa kamay ng ating Panginoon. Itinuturo po sa atin sa mga talata sa umagang ito na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Walang makakaarok sa kanyang karunungan. Sa kanya tayo higit na magtiwala at umasa. Ngayon pong nalaman natin kung gaano tayo kamahal at iniingatan, pinapangalagaan ng Diyos. At maganda lahat ang plano niya sa atin. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sa pagkakataong ito, sulit ba ang pagkakalikha sa iyo ng ating Panginoong Diyos? Ano ang nagawa natin o magagawa pa natin sa taong darating bilang tugon sa ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos na pag-iingat o pangangalaga sa buhay ng bawat isa sa atin? Alalahanin po nating laging nakamasid ang Diyos sa bawat bagay na ginagawa natin. Kung ito ay nakapagbibigay lugod o nakakapagbigay kapurihan sa kanyang dakilang pangalan. Hangarin natin na ang bawat isa sa atin, no, na maging kapaki-pakinabang ang buhay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kilalang kilala tayo ng Diyos at wala tayong dapat ikatakot sapagkat alam nating kasama natin ang Diyos. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Ako ay isa sa inyo. So wala pong imposible sa Diyos. Ang lahat ay kaya niyang gawin. Kaya sa umagang ito, tayo po ay magkaroon ng panahon, no? Sa pagsisimulang ito ng taong 2024. Suriin po natin ang ating mga sarili. Tanungin natin, ano ba ang mga bagay na ginawa ko? At kung may nagawa ka na, ano pa ang pwede mong gawin para mapapurihan at maitaas ang pangalan ng ating Panginoon? So yun po ang iiwan ko sa inyo sa umagang ito na sana po ay patuloy nating sikapin. Magkaroon po tayo ng pagnanasa na mapalalim pa ang pagkakilala natin sa ating Panginoon
Alam ko po, pag kilala natin ang Panginoon, wala tayong dahilan para hindi gawin yung nais ng Panginoon sa buhay po natin. At hindi po natin sayangin ang mga pagkakataon, yung panahon na habang tayo ay malakas pa, no, ibigay na po natin ang panahon para sa Panginoon. Kung meron mang tayong hindi nagawa, gawin po natin yan. Hindi pa po huli ang lahat. Ilapit at patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. At sana po, no, ang aking panalangin sa bawat isa sa atin ay yung pong hindi tayo magsawa, magkaroon lagi tayo ng pagnanais na mapalalim at pagtibayin pa po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay manalangin. Salamat, Ama, sa umagang ito sa pagpapaalala mo sa amin ng iyong mga salita. Lagi mo pong ipaunawa sa amin ang iyong mga salita upang magkaroon kami lagi ng pananabik na makarinig at mag-aral ng iyong mga salita. Alam namin na ito po lamang ang siyang matibay naming sandata sa pagharap namin sa maraming masalimuot na buhay na ito, Panginoon, na aming hinaharap dito sa mundo. Naniniwala po kami na tanging ang mga salita mo lamang ang siyang makapagbibigay sa amin ng kapayapaan. Kaya't lagi po kayong mangusap sa amin na mabigyan namin ng pagpapahalaga ang buhay na itong ipinahiram niyo po sa amin. Magkaroon kami ng pagnanais gaya ni David, na ikaw ay lagi naming mapapurihan at matupad ang layunin mo, yung purpose mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Napakaraming, Panginoong, ginagawa ang kalaban upang kami ay ilayo sa iyo. Kaya po, Panginoon, alam ko na pag matibay ang aming pananalig sa iyo, alam ko po, Panginoon, anuman ang gawin ng kalaban, hindi siya magwawagi sapagkat kami ay nasa iyong mga kamay. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa taong darating ay lalo pa namin, O Panginoong, pag-initin, pag-alabin ang aming pananampalataya sa iyo. Alam ko po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung ikaw ay hiwalay sa amin. Kaya po, Panginoon, sa mga kapatid ko, sa iyong mga anak na nagmamahal sa iyo, alam ko po, Panginoon, na sa lahat ng oras kasama ka namin. Kaya't ikaw ang nakakaalam ng laman ng aming puso't isipan. Dakilang Diyos, abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa. Ano man, O Panginoon, ang kahilingan ng mga anak mo ito, dakilang Diyos, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay at naniniwala ako, O Panginoon, na hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang aming pangangailangan. Kaya Diyos, O Panginoong Diyos, sa umagang ito, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging matatag. Ano man ang mangyayari, Panginoon, sa aming buhay, ikaw pa rin ang Diyos na tangi naming sasambahin, papupurihan at patuloy na itataas sa aming buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.